is yung mga kriminal at adik. Bakit ho hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga adik? Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala hong ganun. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EJK. Bakit ho? Yung hubang 2 taon or 5 taon na naghahasa ng isang drug addict, nagkaroon din huba ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, estudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng adik, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights, tigilan nyo po kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginig ako kasi pag ikayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nanggagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, saka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na walang kamalay-malay. Yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo ang kriminal. Pinaglalaban nyo mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry. Kasi napaka-peke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit is sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Kathy Binag. Talagang galit tayo sa mga adik at mga pusher, mga drug lord. Galit tayo sa kanila dahil sila nagpaparami sa mga bangag. Kaya yan ang nilabanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga sandaling ito, meron pong mag-aalay ng awitin sa atin. Tawagin natin si Ana Rivera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maaari pong may nakakatanda pa po sa akin. Ako po si Ana Ensoraya ng Fire noon sa Itbulaga. Oh. Siyempre yung mga kaidaran ko, naaalala ko. Yung mga bata, hindi. Pero okay lang yun. Naiintindihan ko. Kung sa bagay, nag-check ako nung isang araw, parang 18 years old pa lang ako eh. Ngayon matanda na, okay lang yun. Anyway po, Sir Philip Salvador, nandito po sa harapan. Palakpakan po natin. Tsaka si Sir Lambino. Palakpakan po natin. Nung nabalitaan ko po na si tatay po ay kinuha sa airport, napakasakit po, ang sakit-sakit. At lalo nang mas masakit pag nakikita ko po sa Facebook yung mga ibang kakilala ko na sinasabi nila na deserve niya. You deserve it, sabi. Deserve ba niya? Palagay ko nga hindi. Kasi siya lang ang presidente na nagmahal ng tunay sa Pilipino. Naniniwala ho ba kayo? Ngayon po,
Meron po akong isang awitin. Actually po ito ay original po. Ay, meron pang isa idol ko nandito. Attorney Vic Rodriguez, palakpakan niyo po. Yung pong sinasabi ko po kanina, meron po akong composer na batikan na composer po na naglikha nitong kanta na to. Kaya first time lang po ninyo maririnig ito. Okay lang ba? Suportahan niyo ako? Kasi hindi nyo pa kasi naririnig, baka hindi nyo magustuhan, pero sana magustuhan ninyo. Dahil itong awitin na ito po ay para sa ating bayan at para sa pinakamamahal nating tatay, Digong. At kung pwede lang po, hihingi lang po ako ng pabor. Pwede ho bang patayin natin ng ilaw, itaas natin yung mga cellphone para yung liwanag ng cellphone natin makarating sa Netherlands at maramdaman ni tatay yung pagmamahal natin sa Kanya. Ito na po yung awitin ko. Sana po'y magustuhan nyo. Salamat po. Ito po ay handog ng Reforma Pilipinas sa pamumuno ng pinakamagandang Vivian Velez. Vivian Velez, salamat po. Palakpakan po natin. Okay? Let's bring him home. Ang bayan kong sigilang, aking mahal, aking naman, kailanman
tatay. Maraming salamat, Ana Rivera. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay si Tatay Digong! At bago po tayo magpapatuloy, muli po namin pananawagan ang may-ari po ng mga sasakyan na AAP 1783, AAP 1783 at UWK 912, UWK 912. Ano po natin kahit nakaharap po sa driveway. At para po mangusap sa atin, isang batikan na aktor at kilalang taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte.